some reason sa test kit questions ako. FDA questions. Okay, game. Ano pa? Good afternoon, everyone. We apologize for the delay. We will now be starting with our regular press briefing. Today, we are joined by our Undersecretary for Health Regulations team and spokesperson, Yusek Maria Rosario Singh Vergere, and our FDA Director General, Dr. Eric Domingo. Yusek Vergere will now be delivering her message. Good afternoon, everybody. Welcome to our regular press briefing. We have Yusek Domingo with us to join us in our question and answer later on. Again, we apologize for the delay in this and the time in starting off our press con. So DOH sends off NCC repats updates on COVID-19 cases. The Department of Health and the Overseas Workers Welfare Administration, OWA, sent off 442 out of the 445 repatriates from Japan who were quarantined at New Clark City, Capas, Tarlac. Those sent off were composed of 437 crew members and 5 passengers who were among the Filipinos aboard the MV Diamond Princess. All repatriates, together with the teams that attended to them, were all tested for COVID-19 to ensure their safety. Out of the 445 repatriates, 2 crew members, patients 25 and patients 26, tested positive for the disease and were immediately referred to our referral hospital. Disinfection procedures for the rooms used by the 2 patients had been implemented as well. Close contacts of the 2 confirmed cases shall undergo additional 14-day home quarantine and will be continuously monitored by their respective municipal and city health offices. The remaining repatriate is left in NCC awaiting his laboratory results. From the beginning, DOH was aware of the risk that some of our repatriates might test positive for COVID-19. This is why strict infection prevention and control measures were enforced during the quarantine period to protect our kababayans and the health workers attending to them, our Health Secretary said. DOH hospitals from the National Capital Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, and Bicol Region also deployed additional health workers to help monitor and care for the almost 500 repatriates. We commend the health workers who have been tirelessly caring for our repatriates for the past month. First, those from the Wuhan, and now those from Japan. Their dedication to their work and their countrymen is truly inspiring, Duque added. Updates on positive cases. Today, DOH reported 16 additional positive COVID-19 cases. The new cases. DOH will provide further details as soon as the information is available. As of today, patients 25 to 28 and patients 30 to 33 are all in stable condition. Patient 29, a known contact of patient 9, is intubated and has underlying cardiovascular and endocrine conditions. DOH is continuously monitoring the statuses of all patients to ensure that no complications arise throughout their recovery. Thank you, Yusek. We will now be opening the floor for questions. I would like to remind our media partners to please wait to be acknowledged prior to asking your questions. And we will only be accepting a maximum of 2 follow-up questions per person to give everyone a chance to ask their questions. Let's start with Ma'am Christine. Ma'am, clarification. Sabi niyo 442 yung nakakapag-send off out of the 445. So, dalawa po yung positive. Yung isa po, The other one was left in our hospital because he was symptomatic, was sent to our referral hospital and still awaiting laboratory results before being allowed to go home. Yes, sir. And then Ma'am Aiko. Sir. Hello, ma'am. Ma'am, patanong lang po to sa desk ng Tribune. Ito po yung question. Following Health Yusek Gerardo Bayugos order to all DOH hospital in Luzon to convert their private rooms into isolation areas for COVID-19 cases. Ito po yung question. How many isolation rooms in Luzon are estimated to be available for COVID patients?
And how many hospitals are included in the order? Does this order include private hospital? Yun lang po. Wala po akong eksaktong numero sa ngayon, no, nung number ng isolation rooms at saka yung eksaktong number ng ospital na pinag-uusapan natin. Kasi po ito, ang mag-involve lang dito sa order na to ay mga public hospitals. Hindi po kasama ang private hospitals. Kaya kung mapapansin nyo po yung order, makikita nyo na sinasabi, wala munang magtatanggap ng private patients. So, ibig sabihin po, these are public hospitals kung saan ire-reserba natin ngayon yung almost 10%. No? Yun po yung sinasabi sa batas. Kailangan lahat ng public hospitals, 10% of their bed capacity should be allocated for private patients. Can be, I mean. So yun po, puro po yun mapupunta sa isolation, no? Isolation rooms gagamitin natin kung sakaling dumating tayo sa punto na kakailanganin natin. Okay. Christian Yosores po from Bomborajo. Kamusta na po yung contact tracing doon sa first 33 cases? Kasi kahapon po parang nasabi niyo na by the evening po, pwede nang meron ng update kung meron ng masasabi na community transmission na possible po na mag-level 2, sub-level 2 ng code red. Di pa ho tayo makakasagot sa ngayon, no, kung meron na bang community transmission, but definitely pumasok na ho most of the numbers, no, at saka datos para po dito sa contact tracing. At napapansin na ho natin, nakikita natin na ngayon ang relasyon ng bawat among the cases that we have right now. But tomorrow po, makakapagbigay kami na mas kompleto and definite answer to this because we will all meet tomorrow morning para i-analyze na po lahat ng datos na nakalap namin hanggang ngayong gabi. And follow-up lang po, ma'am. Kasi may mga, since nag-33 po yung total case yesterday, may mga reports po online na may mga ibang hospitals daw po na hindi na tumatanggap ng mga gustong magpa-test or PUI. Ano po ba talaga yung protocol dito ng DOH sa mga hospital partners po natin? Sa ngayon po, hanggang hindi pa nababago yung ating polisiya sa mga pagtanggap ng kaso, lahat po ng ospital levels 2 and 3 are mandated to accept patients under investigation. Yun pong sinasabi po yung nangyari kahapon kung saan may mga ospital na nakapag-refuse, hindi rin po naman totoo. Nung kinuha ho namin yung salaysay, ang mga ospital po natin ay tumanggap po ng mga patient under investigation na may mild symptoms. Pagkatapos po nilang kunan ng mga specimens, dahil nga po mild naman at wala namang indikasyon para ipasok sila sa ospital, sila po ay pinauwi. Nung nasa bahay na po sila after so many hours, lumabas ang test result. At doon po natin nalaman na kailangan silang ibalik sa ospital. But they did not refuse the patients. They were accommodated. Thank you po. Ma'am Aiko. And then Sir Jovic. Hi, ma'am. I'd just like to get to know the profile of the additional 16 cases. Are all these Filipinos? And ano po yung link nila dun sa mga first 33 reported cases in the country? Ma'am, wala pa ho tayong yung sa as to the link, no? Dahil yun po, pinag-aaralang masusi iyon, tinitignan lahat po ng datos ng pasyente. Ang meron lang po tayo ay datos kung for this additional 16 patients, wala akong mga pangalan, ngunit meron po akong mga gender and age. So ngayon, hindi ko masasabi kung totoong Pilipino o kung ano pong nationality nito dahil ito pa lang ho ang nakakalap naming impormasyon. Ang meron lang ho tayo ngayon, as of now, that we hold the reports, while our workers, medical workers doing the contact tracing and investigation are just the age and the gender of all of these cases, the new cases. And then, ma'am, geographically po, since nagre-report din ang local government units, we also would want to get the information kung ilan po per city yung mga cases po natin para po mailapat po namin doon sa report from DOH. Like, for example, mayors of the cities are announcing already their cases but we don't have or to confirm from the DOH kung ilan po sa kanila yung kabilang sa mga lungsod po nila.
Sige po, ma'am. Actually, meron naman tayo niyan, no? Ang una lang natin binibigay sa inyo kung anong hospitals ang meron. Pero siguro that would be possible for us to add another column into this table para lagyan natin kung ano yung specific na cities nila para makita po natin yung mga listahan sa bawat area. Jovic, and then Ma'am Lay, Sir JC, and then Kalin. Ma'am, ano lang po yung protocol natin para sa mga hospitals? Given na dumadami yung caseloads, particularly dun sa case ng The Medical City na sabi ni Director, umabot sila ng 31 last night. Sige, sa ngayon nga, sabi ko nga po, nagkaroon kami ng mahabang meeting kung saan pinag-usapan po natin lahat po ng mga issues natin ngayon, no, with regards to the facilities, with regards to laboratory capacity, with regards to intensive surveillance. At nakita po natin yung mga gaps natin. So isa po sa gusto nating i-address sa ngayon would be this capacity for our hospitals. Dahil nakikita ho natin yung pagdami ng mga taong pumupunta sa ating mga ospital. So ang isa ho sa mga rekomendasyon, no, na ginawa natin ngayon ay mabago po yung ating policy on how we admit patients, on sino po ba yung dapat umuwi, sino po ba yung dapat i-test, sino po yung dapat na i-admit natin sa ospital. And I do not like to preempt because it is still not final. Pero yan po yung napag-usapan kanina and hopefully bukas po, pwede na po natin ipa-approve sa Secretary of Health natin so that we can immediately implement. Meron tayong information, ma'am, dun sa FNs natin, yung South Korea na 2 months yung travel sa Philippines and then yung Australia na 21 days kasi given the length of stay they have here sa Philippines, yung likelihood of contracting the virus here ay mataas. Dun po sa South Korean, we still do not have that kind of information. But for the Australian, still under home quarantine po yung Australian natin, no? Yung umuwi dun sa Australia last March 2. Ito pong sa South Korean, we do not have the exact status of the Filipino national sa ngayon, no? We will be giving you in the coming days. Last na lang, ba? Yung sa test kits po natin, once na naging available, magbabago ho ba yung strategy natin na pwede na i-test lahat ng magkakaroon ng symptoms regardless kung may history sila or exposure? Well, kanina pinag-usapan nyo doon sa Technical Advisory Group at hindi pa naman magbabago drastically, no? Kasi even when the test kits are available, ang pinakamaraming maximum na magagawa daw ng UPNIH is about 1,000 tests per week. At yun din yung mapoproduce nila na enough reagents to be able to test 1,000 patients per week. So magkakaroon pa rin tayo ng medyo may selection pa rin kung sino yung itetest. Hindi pa rin siya pwedeng widely available to the public. And of course, the availability of the test, yung kanyang certificate of exemption, hindi pa naman ito maaring ibenta sa labas o sa labas. This is still going to be done within the UPNIH. Okay, Ma'am Lay, JC, Kalin, Sheila, and then Sir Rafi. Okay. Asik Berhera, meron na po bang hospital-acquired COVID infection, ma'am? Sa ngayon, sa datos namin, wala pa kaming nababalitaan, no? Though magsasabi naman po kami kung sakali kung saan nanggaling yung origin ng sakit, no? How it was transmitted. Pero sa ngayon, wala pa sa datos natin. Okay. Ma'am, yung patients number 29 nabanggit niyo po na hawak kay patient 9, tama po ba, ma'am? Yes, kasi asawa siya nung Okay. patient 9. Ma'am, how about patients number 28 and 30? Kanino po sila nahawa, ma'am? 28 and 30 po. nasa magkakamag-anak sila no, sa Marikina. So sila yung ngayon na nandun sa isang area dun sa ating local government na binabantayan sa ngayon dito sa ating referral hospital. Ma'am, there are also reports na may 2 Ateneo students daw na positive and in serious condition. Can we confirm? We do not have that kind of information, so we will verify. But I think
Hindi po dapat natin sinasabi lang gano'n, no? Magpapanik po yung mga estudyante. Wala ho kaming ganong impormasyon sa ngayon. Okay. Ma'am, last na po, ma'am. Details lang po kung meron na pong preparations for the repatriation of yung ating crew members ng Grand Princess. Pinag-uusapan po yan, ma'am, no? So, meron ho kaming meeting sa Sabado ng Interagency Task Force and that would be one of the agenda. Okay. Sir JC. Ma'am, just to follow up, ilan na po daw yung foreign nationals sa ibang na galing sa Pilipinas na positive sa COVID-19? We have 6 foreign nationals, isang Japanese, isang Taiwanese, Australian, 2 Japanese, isang Singaporean, and isang South Korean. Ano po yung kanilang status ngayon, ma'am? Yung katulad ng sabi natin kanina, no, ang 2 sa kanila, under home quarantine, yung Australian tsaka Singaporean. Yung Japanese, Taiwanese, at tsaka, Japanese, 2 Japanese and Taiwanese, pareho silang naka-admit sa mga fasilidad, no, doon sa ibang bansa. At itong South Korea ang sinasabi kong wala po tayong estado pang nakukuha sa ngayon. Okay, a reminder to our media partners, let's try to refrain from asking questions about the cases because we will be providing you with the details of the cases later. And sir, to follow up sa test kits po natin, sino po yung may mga capability na gumamit po ng mga local test kits? Anong hospitals po or centers? Well, sa ngayon naglilista ang Department of Health, ang RITM, ng magiging subnational laboratories natin. We have identified dito of course sa Manila, si RITM tsaka sa NIH. Meron din tayo sa Visayas, sa Mindanao tsaka sa Northern Luzon na mga government hospitals. Pero ang nililist na rin natin ngayon, yung mga capable na private hospitals, kasi in case na dumami naman, no, yung mga kits na available, not only the locally manufactured one, pag nagkaroon na rin ng mga ibang kits na registered, for example, sa mga countries na very advanced naman yung kanilang regulatory agencies, baka maaring makapasok na dito yan, or kung yung WHO mag-start na talaga na mag-validate ng kits, mga ito maaari din naman gamitin dito and the private hospitals will be able to use them. Galing, yes. Okay. Good afternoon po. I'm Caroline Booking from CNN Philippines. My first question is, how many tests can we still do in our RITM? When will the FDA-approved testing begin? And is this enough po in case of community transmission? Or is it enough for our current situation as well? I think si Rosette can talk about the RITM. Yung sa NIH, UPNIH test kit, the commitment is to start it within a week, no, after it was approved. So ang kanilang target is by Monday next week. Magsa-start na silang tumanggap and they've committed to 1,000 tests every week. As to RITM naman, laging tinatanong, no, 300 tests per day. And ang sinasabi nga natin as to how we are now, kung kaya po natin yung kapasidad, existing natin ngayon, kaya po, it's adequate at kaya pa naman tugunan ang mga request for test. No? Pag dumating po tayo dun sa punto, natataas pa yung mga kaso, kaya nga po ating minumobilize ang ating partnership with UPNIH and also the testing kits that had been locally produced para po ma-expand po yung capacity ng ating laboratorio. Okay, one last. Just one more question po. Ano po yung naging advice nyo na sa mga public utility vehicles operators po with regards dun sa social distancing? So, ganun pa rin, ma'am. No? Umupo tayo, maglalabas na ho tayo ng mga social media cards at saka po yung mga guide para po sa ating public transportations. No? So, yun pong pag-meeting natin with our operators and the management for LRT and MRT ay inaayos na po ngayon para po we can sit down with them and give them guidance kung paano natin gagawin itong control of infection dito po sa ganito mga transport systems. Okay. Ma'am Sheila, Sir Rafi, and then Sir at the back, and then Christine. Ma'am, may kasama po ba kayo sa report na 2 seafarers na nadala sa Siemens Hospital and may isang Indian daw na namatay sa RITM? Wala po kaming nababalitaan sa ngayon ng pagkakamatay ng isang foreign national in any of our referral hospitals. Now, as to dun sa bago po natin mga kaso, yung sinasabi nyong 2 seafarers, wala ho tayo pang ganong datos na nakuha. Katulad nga ng sabi ko, kapapasok lang ho nung report, what we have are ages and gender of all of these 16 new cases.
Ma'am, dun sa cases from fourth case up to 33, na-establish na po sino yung index case per chains of transmission? Not yet, ma'am. Katulad ng sabi ko, no, yung index case, mahirap hagilapin dahil nga sa dami po ng datos, kailangan natin makita yung extensive na investigasyon na ginawa. Nakakuha na ho tayo kanina at nakapag-usap with the Technical Advisory Group, yung mga experts natin. Hinaay natin sa kanila kung anumang impormasyon ang meron tayo sa ngayon. Doon po sa nakita natin mga datos, hindi pa rin natin nakita yung index case for each. Hindi po siya sa kalahatan, ha? Kasi hindi naman natin sinasabi magkakarelasyon sila. For each of those positive cases. At hindi pa ho natin masisigurado hanggang sa ngayon, hanggang makita natin yung kabuuan ng ibang datos bukas. Pero ma'am, like sa case 5, ilan na so far yung establishment na hawa sa kanya? Ang established pa lang ho ngayon and really verified would be the wife. No? Yun pong patient number 6. Okay, Sir Rafi. Ma'am, magtatanong lang po on the test kits kasi po may mga nagtatanong sa regions like in Visayas, Vicente Soto Memorial Medical Center which is also a sub-laboratory, tsaka sa DOH CAR. Meron daw pong mga gustong magpa-test doon sa mga regions but it seems wala daw pong kakayahan or walang test kits. May pinapadala din po ba tayo doon so that those in the regions can also be tested? Sa ngayon, wala pa. No? Talagang ang allowed lang na testing ngayon, itong nasa RITM kasi meron silang exemption certificate na donation ng WHO. And of course, itong ating test kit natin sa UPNIH na doon pa lamang din gagamitin. So magiging dalawa ang ating testing centers from the one testing center ng RITM. Pag nagkaroon na ng ibang testing kits or pag ito ngang NIH testing kit kaya nang mag-expand, doon pa lang makakarating sa mga subnational labs natin. So does this mean, ASIC Vergere or USEC Vergere, that there is also a possibility of unreported cases in the regions, considering that transportation and traveling is very fluid here in the country? Hindi naman ho natin lagi masasabi yun, no? We are always thinking about this, na meron ho naman laging posibilidad yung mga bagay na ganyan. Pero lagi natin pong tandaan, simulat sa poll naman, ay nagkaroon tayo na maigting na monitoring and surveillance at naitatala natin yung mga sa tingin natin ay suspetsya natin na may ganitong sakit. So kung sakali po, no, there is that possibility, but it remains to be seen, no? Pag tinignan na ho natin at naging stringent at naging matibay na po ang ating capacity for laboratories dun sa regions natin. Sige, last na lang po, sir. Regarding sa reporting ng DOH and LGUs, ma'am, kasi minsan nagkakaroon ng some sort of confusion when the DOH releases its data and the LGUs also hold their press conferences, release their data. Parang ang iniisip ng publiko, mga bagong kaso siya. So, can we categorically say that what the LGUs are presenting to the public is the same as the one that the DOH is presenting? Yes, thank you for that, Rafi. No, napaka-importante kasi marami ngayong nako-confuse kapag nag-press ko na ang DOH, nagbigay ng numero, tapos after magpe-press ko ng ating local government officials at magsasabi rin sila ng numero. Akala nila karagdagan pa. So hindi po ganun ang ating sistema. Ang sistema po, the Department of Health would be the one to do it first, no? To have its press con, nandyan ho yan sa polisiya natin, para ideklara ang mga numero ng mga positibong kaso. Pagkatapos po nun, isinishare po natin, no, sa ating lahat ng local government units concerned, yung ating press release at yung ating mga datos para po, pareho po yung ating mga datos na inire-report sa ating sambayanan. Yes, sir. Hi, Asa. Good afternoon. Si Johnson po from DZMM. 2 questions lamang po. Una-una, dun ho sa pagbibigay ng information, di ho ba na ibibigay naman ninyo sa ang hospital na ka-admit, ang pasyente? Pero most of the time, hindi ho kasama yung kung saan sila galing, anong lugar. Hindi ho ba basic po yun na pag kinuhang basic information sa isang pasyente, pangalan, edad, etc., kung saan nakatira, ano po kayang paliwanag bakit hindi ho agad na ibibigay yung information na yan? Nagkaroon ho kasi ng parang miscommunication nung unang-una tayo nagkaroon ng mga kaso, no? And one of this would be yung pong nakasulat na address doon sa isang CIF natin or case investigation form,
yung street was different, barangay was different, pag-verify dun sa local government. So we thought it best, mas maganda rin siguro kung ang ating local governments would have that press con at sila po ang magre-release ng specific na information ng addresses at kung ano pang iba pa nilang gagawin na interventions sa kanilang local governments. That's why ang ina-announce po namin lagi, sinasama sa aming mga datos na ibinibigay sa inyo, would be the hospitals because this is really confirmed because we talk to the hospitals. Okay, and second question po, Asek. Dun ho sa issue ng lockdown at dun sa alleged information daw from DOH to buy ready-to-eat foods, ano po ba talagang status from DOH? That's fake news, no? So we saw that posted in social media. Yun pong mga nagpapanik na tao kasi may nakasulat po dun sa social media, may utos ng DOH, mamili kayo ng mga canned goods, mag-stock kayo ng mga gamit kasi magla-lockdown na. No truth to that. That is fake news. We have already disowned that. Nagpalabas po kami ng guidance. Yun pong tinatawag natin na lockdown. It's a strategy for our level 2 for code alert red. Hindi pa ho tayo tumatawag ng level 2 code alert red. So wala pa ho tayo dun sa estado na yon para pag-usapan ang lockdown. Okay. Ma'am Christine, and then sir. Ma'am, follow-up. Earlier, I think last month, you mentioned na may 19,000 test kits po sana na kukunin natin abroad. Anong status na po dito? And you mentioned na 1,000 sa NIH, as 300 sa RITM per week or per day po ba yan? Ano po ba ang demand talaga natin, at least as of now? Ilan ang kailangan natin talagang test kits? And kunwari isang person na positive, ilang beses ba siya itetest? So, ang first, yung 19,000 kits na sinasabi, it's in process. No, yung 19,000 kits was an estimate done by our ITM during the start of our response para makita niya yung mga kakailanganin natin in the next 6 months. So, this started yung procurement process niya. At hanggang ngayon naman, pinoproseso because it's a process in government that takes time. Pangalawa, kailan natin, ilang test ang ginagawa natin para sa isang tao. Ang isang tao, ngayon, with our existing guideline, na meron siyang history of travel, meron siyang history of exposure, tapos may signs and symptoms siya, pag pumunta po siya sa facility natin, tinetest po siya. If ever this person turns out to be positive, naka-admit po siya, bago siya ilabas ng ospital, kailangan may 2 test na negative 48 hours apart. Okay? Yung pangatlo na tanong mo kung ano po ba yung total requirement. Dati po, nung tayo ay nasa mas mababa pa yung ating mga numero ng kaso, tinatawag nating situation before, previous situation, sa isang araw po, nung surge natin ng mga unang linggo nitong ating sitwasyon na to, umaabot po tayo sa almost 300 na test and more in a day. Pero po, nung pababa na ng pababa ang ating mga minomonitor na mga kaso, through these past 2 or 3 weeks, so hanggang mga 150 lang po, hanggang 200 ang tinetest ng ating RITM. Now, with this surge of cases, we are seeing about 600 to 800, At nakita rin po natin yung biglang pagtaas dahil tinest po natin lahat ng NCC repatriates natin. So 600 to 800 a day ang demand. Opo, pero discounting, including that fact that the NCC repatriates were part of these batches of tests for these past 3 days. Sa mga positive po natin, wala pa ulit naka-recover. Lahat sila may symptoms pa at nasa ospital. Nandun pa ho sila lahat. May, yung kanilang mga estado ay nandun pa rin, pagkatapos, tinetest po yung iba sa kanila. May monitoring tayong ginagawa rin sa kanila. Ballpark figure, ma'am, sa contact tracing, if you have 49 positive, ilan po kaya ang kailangang hanapin ngayon ng ating mga surveillance teams? Meron na po ba? I cannot give you a ballpark figure. It will really depend on how the mobility at pinagstayan ng ating naging positibo. So lagi natin sinasabi, may basihan tayo for contact tracing, di ba? Sino ba yung mga nakasalamuhan niya in a confined unit, like if it's working, it's a workplace, or pwede nag-aaral sa eskwelahan, mga kasama sa bahay. At saka syempre, kapag siya ay nag-travel, yung kanyang mobility, titignan natin isa-isa. So hindi pa ho natin mabigay sa inyo to determine kung ilan talaga yung mga nakasalamuhan ng per person na positibo natin ngayon. Last, ma'am, Okay. yung disinfection po sa streets, effective po ba yun?
Ang sinasabi ho ng ating mga eksperto, lagi natin tatandaan, ito pong virus na ito, hindi natin nakukuha through airborne transmission. It is still through droplet infection. So pag droplet infection, may positibo, nalalaglag lang ho sa mga surfaces yung kanila, no? At hindi siya mag-travel na malayo. Pag nalaglag, it would stay how many hours on the surface and then wala na po siya. So I think yung regular cleaning lang po ng isang lugar ay enough na para mawala itong virus dun sa kalye or sa lugar nila. Okay, sir. Sir, and then last two questions from Ma'am Gina and then sir. Hi po, I'm Bons Magsambol from Rappler. So what's the government plan po, or is there any system in place for street dwellers, informal settlers po, to have access to testing facilities? Kasi these people are vulnerable po to diseases given that they don't have access to basic health services. Meron naman ho tayong mga gobyernong ospital, no? At ang ating mga gobyernong ospital laging handa para tulungan ang ating mga less fortunate o yung tinatawag natin na mga kababayan natin na walang kakayanan para kumuha ng medical service. So kung sakasakali, like you say, the street dwellers, tinutulungan naman tayo ng local government at Department of Social Welfare and Development sa mga ganitong mga kaso. So sila po ang kaakibat natin o katulong kapag ginawa natin ito. But definitely, sa ating mga government hospitals, libre po ang serbisyo para sa kanila. Ma'am, good evening po. John Eric Mendoza from Manila Times. Pinapatanong po kasi ng desk about purong sa napababalita kanina na may mga private hospitals na po na nagre-refuse ng mga PUIs or patients. Legal, pwede po ba nilang gawin yun? At saka kung hindi po, ano po yung mga sanctions against po dun sa mga establishments na mag-a-attempt or yung gumagawa po nung ganon? Lahat po ng ospital, basta sila ay accredited ng PhilHealth, meron ho silang pinirmahan na performance commitment doon po with PhilHealth. At ito po ay isang commitment or agreement between PhilHealth and the said hospital. Nagagawin po nila ito pong mga nakalista na obligasyon ng ospital para sa pasyente. Kung sakasakali po na sila ay mag-violate ang any of these agreements, meron pong sanction ang PhilHealth sa kanila. So nagpalabas ho just recently ang PhilHealth ng circular and advisory advising all hospitals accredited under them na dapat wag silang magtatanggi ng mga pasyente. Dapat at the very least, ma-assess muna yung pasyente. Kung sakasakaling hindi namang indicated na ma-hospital, na-assess nila at papauwiin at may advice sila. So yun po, no? So yung ngayon yung balitang nagre-refuse po ang mga ospital natin, katulad ng sabi ko kanina, yung napabalita kagabi, again, I reiterate, hindi po sila nag-refuse. This was just a miscommunication. Kasi yung mga pasyenteng yun, nag-test po sila at mild ang symptoms, pinauwi. Pero nung nakuha natin ang resulta nila, sila ay pinabalik na uli sa iba't ibang ospital na meron tayo. So, ang sinasabi lang ho natin ngayon, you don't have any right to refuse. Lahat po ng ospital, kailangan tumulong sa gobyerno sa ngayon. Kailangan po at the very least, pag pumunta ang isang pasyente sa kanila, ma-assess nila ang pasyente at masabi nila kung ano ang dapat gawin sa pasyente. Kung hindi kailangang i-confine or i-admit, okay lang, pabalik, pauwiin, pero bigyan ng advice ang ating mga pasyente. Opo, last question na po. Meron po na napapabalita na nagre-refuse din po sila ang mga hospital na tumanggap ng halimbawa po na hindi related sa COVID-19. Halimbawa po may cancer dahil yung mga private wards daw po ay pinapa-convert sa mga isolation facilities. So ano pong masasabi po ninyo? Yung utos po na yon ng ating Department of Health ay kakaunti lang beds yon sa isang gobyernong ospital. Hindi po yun yung kabuuan na ng beds nila. So pag pinag-usapan ho natin yun, meron pa rin sila dapat admitan dun sa mga pasyenteng pumupunta for this in this public hospitals, sa mga gobyernong ospital. Yun pong pinapa-reserve lang natin are the private rooms because we want to have it as our isolation rooms just in case we will need it. So, hindi po dapat sila nagre-refuse. Meron pa hong natirang 90 to 95% of their bed capacity para sa ibang mga kondisyon ng ating mga pasyente. Okay, sir?
Hi ma'am, good evening po. Ma'am, two questions lang po. Una po yung sa disinfection efforts ng mga local government units and mga schools, offices. How should they do it po? How correctly? Ano po yung advice ng DOH? And second po, yung kamusta po yung supply po natin ng face mask? Yung commitment po ng DTI to provide face mask for health workers po natin and yung sa retailers po. Yung sa face mask, I was meeting with DTI the other week. Ang ano nila kasi nung una, kinakausap na mayroong isang manufacturer dito sa atin, sa Bataan, na nag-allocate ng 500,000 na per week na face masks para dito sa market bago sila mag-export. Kaya lang mukhang kinukulang, kaya kinakausap nila na doblehin na increase to 1 million yung allocation para sa Pilipinas bago sila mag-export. At yung mukhang favorable naman yung pag-uusap nila ng DTI. Per week na supply. Kasi nga kulang daw yung sa ngayon na nagagamit, nauubos sa gobyerno at nabibili ng ating mga ospital, yung mga private ang nahihirapan. Ano isang question? Yung sa disinfection efforts ng government. Okay, so marami na hong nagtatanong dito sa mga disinfection kasi nakikita rin natin yung mga posts sa social media na yung mga bawat LGU or bawat establishment may kanya-kanya ng ginagawa na disinfection. Actually, this is good din naman. Kaya lang, yun pong sinasabi natin, kapag nagkaroon po tayo ng halimbawa isang kaso o suspetsa na may kaso sa isang lugar, ang kailangan lang ho natin gawin, linisin yung area kung saan nanggaling po yung ating kaso ng ating regular household bleach, yung 0.1%. Tapos po, maintain it 24 hours, nalinis natin, at pagkatapos pwede na uling gamitin yung lugar. Pero ang sinasabi ho natin, para po dun sa mga areas na medyo malalawak at malalaki, yung simple na o regular na paglilinis lang po natin. Kasi kanina may nagtanong, paano kung nagpunta sa supermarket ang ating may positibong kaso, kaya paano kung nagpunta sa isang retail shop? So ang ating advice po, yung regular cleaning pa rin nila will be enough and sufficient. Kasi pagdating ng gabi, magsasara yan, maglilinis bago magsara, kinabukasan, pwede na huling gamitin yung kanilang establishment. One last question from Ma'am Aiko. Ma'am, follow-up lang po regarding the condition of the repats who tested positive. First, you reported that they are asymptomatic, but ano na po yung further investigation on DOH sa mga yun? And can you please confirm if there is a Filipino who tested positive of COVID sa Switzerland? There is a news circulating online about it, ma'am. Okay, first yung sa repats, wala po. Sila po rin ay hanggang ngayon stable naman. Asymptomatic pa rin yung dalawa nating positibo doon sa ating referral hospital. Ngayon po yung sa Switzerland, we have not received word or information yet on this. Baka ho bukas natin maipasok doon sa tracker natin ng nCoV for our foreign nationals. Per country, ma'am, ilan po yung Filipinos natin who tested positive already? Meron na ho tayo ngayon na total na 98. Wait, I'll give you the... Meron ho kaming hinandang table para sa kanila, right? We have prepared a table for all of you para meron ho kayong tracker din ng ating mga Filipino nationals. But for now, we have 96 in total. Meron ho tayo yung 80 na total natin sa MV Diamond Princess. We have 2 coming from UAE, 5 from Hong Kong, 3 from Singapore, and still 6 from the USA MV Grand Princess. Okay. Ma'am, one last question. Ma'am, clarify ko lang po kung ilan po yung total na critical yung condition and ilan yung stable dun po sa cases. Sa ngayon po, dito po out of all of these overseas Filipinos, meron na ho tayo nakapag-recover na 64. 62 po galing sa MV Diamond Princess, 1 from Hong Kong and 1 from Singapore, which brings the total to 64 recovered and discharged. Yung pong naka-admit pa rin sa ngayon ay 30. Yun pong 18 nasa Japan and apparently all in stable condition. Yun sa UAE, the most recent, yung pinakahuli ay meron pa rin tayong isa
na critical at isa pa rin ang stable, pero pareho pa rin naka-admit sa ospital. Sa Hong Kong po, 4 po na in stable condition at sinasabi nga nung isang araw, yung isa sa kanila ay maari nang makauwi pag makatapos lang ng laboratory test results. Yung sa Singapore po, meron pa ring 2 naka-admit pero stable po pareho. And then yung sa USAMV Grand Princess, 6 po and they are all in stable condition. Local. Locally admitted, 3 po ang critical and then all are in stable condition. Okay, that concludes our regular press briefing. Thank you, Yusek and DG. We will be providing you with the data on the patients.